Isa sa mga kasamahan ko sa Kongreso, sinabi ko, lahat ng mga congressman at party list ay pwedeng mag-submit ng project na isasama ng DPWH sa NEP. At ayon sa listahan ni Yumaong Yusek Cabral, may 150 million ang Bicol Saro Party List sa 2025 NEP na napunta sa dalawang road projects sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. At nung sinabi ko to, sinabi ko, ang Bicol Saro Party List ay may proyekto. At ang representative ng Bicol Saro Party List ay si Terry Redon. Eh sinabi ni Kong Redon, sinungaling ako. Dahil wala daw siya sa Kongreso noon. Nako. Oo. Kaya dinevert niya yung usapan. Hindi niya kinonfirm. Pero ang sinabi ko, number one, ang Bicol Saro Party List, which Congressman Redon represents in Congress now, ay may insertion. Kasi hindi naman yan insertion ng nominee eh. Insertion yun ng party list. Pangalawa, the point I'm making is, yung dalawang insertion, yung buong insertion ng Bicol Saro ay napunta sa isang contractor, si Bicol Gold Rock, na siya din ang pinakamalaking contractor. Kung hindi po ako nagkakamali, humigit 40 billion pesos ang contracts nito sa Camsur. Mga 6 billion sa unang distrito ng Batangas. Isang contractor. At maaaring tignan kung may kaugnayan ang Ibasco family companies sa mga principals ng Bicol Saro Party List. What do you say about Maharlika Highway, sir? Maharlika Highway, para sukaan. During the time of the Butas-butas yan? Butas-butas. Kaya nga, Parang mukha niya yan. Senator ano. Sige, pag umuwi ako ng Bicol, mas gusto ko na mag-airplane eh, kaysa mag-land trip. Kasi kawawa talaga sa sakyan mo. Promise. Kasi magtataka ka akong kasi bakit sa Albay maganda? Bakit doon sa Sorsogon maganda yung kalsada? Kasi iba yung contractor. Yun. Kaya ang tanong, bakit itong contractor na ito ang nananalo ng halos lahat ng mga ganitong klaseng mga proyekto sa Camsur? Kung sablay naman yung ginagawa nila doon sa Maharlika, di ba? Bakit sila pa rin yung nananalo? Tama yun, Kong. Baka sir, alam niyo bakit? Mahirap magsalita nang wala tayo Ako na maghahaki. Ako na maghahaki. Ako na magsabi. Corruption! Pero may isa din na rin akong nabanggit. Dahil yung pinakamalaking contractor actually sa aking distrito over the years. Si Kong Garjola kasi recently dumami ang kontrata niya sa aking distrito. Pero over time, yung pinakamalaki ay isang kumpanya, ang pangalan GCI. At meron din isa siyang company, Bicol Gold Rock, owned by the Ibasco family from Camarines Sur. Kaya ko ito nabanggit, kung paari kong linawin ito. Ang isa sa mga kasamahan ko sa Kongreso, sinabi ko, lahat ng mga congressman at party list ay pwedeng mag-submit ng project na isasama ng DPWH sa NEP. At ayon sa listahan ni Yumaong Yusek Cabral, may 150 million ang Bicol Saro Party List sa 2025 NEP na napunta sa dalawang road projects sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. At nung sinabi ko to, sinabi ko, ang Bicol Saro Party List ay may proyekto. At ang representative ng Bicol Saro Party List ay si Terry Redon. Eh sinabi ni Kong Redon, sinungaling ako. Dahil wala daw siya sa Kongreso noon. Nako. Oo. Kaya dinevert niya yung usapan. Hindi niya kinonfirm. Pero ang sinabi ko, number one, ang Bicol Saro Party List, which Congressman Redon represents in Congress now, ay may insertion. Kasi hindi naman yan insertion ng nominee eh. Insertion yun ng party list. Pangalawa, the point I'm making is, yung dalawang insertion, yung buong insertion ng Bicol Saro ay napunta sa isang contractor, si Bicol Gold Rock, na siya din ang pinakamalaking contractor. Kung hindi po ako nagkakamali, humigit 40 billion pesos ang contracts nito sa Camsur. Mga 6 billion sa unang distrito ng Batangas. Isang contractor. At maaaring tignan kung may kaugnayan ang Ibasco family companies sa mga principals ng Bicol Saro Party List. At just earlier actually, I saw si Congressman Nelson Legacion ng Camsur ay nagbigay ng speech tungkol sa
Maharlika Highway going to Bicol. Yes. And mukhang maraming mga taga Bicol na nag-like ng kanyang speech. What yes. do you say about Maharlika Highway, sir? Maharlika Highway, parang sukaan. During the time of the Butas-butas yan? Butas-butas. Kaya nga ako Parang nga, mukha niya ano yan, ni Senator ano. O, sige, pag umuwi ako ng Bicol, mas gusto ko na mag-airplane kaysa mag-land trip. Kasi kawawa talaga sa sakyan mo. Promise. O, bakit Marami ang nagsasabi niyan. Kahit yung mga company na may mga mga tour company, ayaw nila kumuha ng mga client na papuntang Bicol. Totoo yan. Kasi sobra, ang lala talaga. Unlike before, ngayon nga, sira-sira na. Parang sa tingin ko, hindi siya nami-maintain Wala na nga yung mga dating mga bypass roads na ginagawa, natigil yung iba. Yung maintenance medyo parang sa tingin ko hindi nagagawa rin Alam mo, sasabihin nga ni Sir Jack pag Actually- bumabiyahe daw sila dyan, Ito. pag bumabiyahe daw sila dyan, nagkakaintindihan na sila Kasi, Actually, bumiyahe ako last year, March. Bago mahuli si Duterte. Siyempre, lumayas ako sa bahay. Makahulihin din ako Siyempre, makaduterte na ako Kok lang. Pero bumiyahe ako last March. Bumaan ako ng, actually, hindi lang Bicol Quezon. Mas malala yung Quezon. Akala ko, nung nasa Bicol na ako, nung nakalagay na welcome, nung Bicol na ka. Akala ko wala nang lubak. Times 2. Mas malala ang lubak sa Kamsur. Actually, the road... Kamsur to Cam Norte hanggang Albay. Kalahati ng Albay. Lubak, kalahati. Pero, wag ka. Papasok ko ng Sorsogon. Ang ganda. Promise. Ang ganda ng... Kala mo na ano kayo, Makati? sino ba? Patag. Sino ba taga Sino ba Sorsogon? taga Sorsogon? Siyempre, si Senator Ay. Chris Ay, Escudero. Ano doon, So Mayor? saan pinaka-lubak-lubak ang Maharlika? Sa ano, kung Bicol lang Kamsur. Eto, Hanggang- eto kong. Ayun na. Kasi kauwi ko Hanggang- lang last 2 months ago. That starts from Quezon, Camarines Sur, Camarines Norte, Yun yung Maharlika na Maharlika Highway, napakahaba niyan. Ang Maharlika Highway, mula yan dyan sa Quezon hanggang papuntang Camarines Sur na yan. Na napakalala talaga na nagkaka-traffic kasi minsan kumbaga isang lane lang yung nadadaanan kasi ginagawa nakatiwangwang yung iba. Alam niyo, magandang case study ito Walang official explanation bakit ang Maharlika ay isang highway pero iba-ibang klase ang kalidad ng Maharlika Yun. Highway pag Yes. iba-ibang mga probinsya. Yes. At iba-iba din ang mga kontraktor. Bakit sa Sorsogon, Albay at Quezon, iba yung kontraktor kaysa sa Maharlika sa Ayun. Kamsur. Ayun. Kaya humihingi ako ng tulong sa lahat ng inyong mga viewers na taga Ayun. Kamsur. Bakit puro Bicol Gold Rock o GCI ang nananalong kontraktor sa mga DPWH projects sa Kamsur? Yun po sana ang maimbestigahan natin. Kasi magtataka ka kung kasi bakit sa Albay maganda? Bakit doon sa Sorsogon maganda yung kalsada? Kasi iba yung kontraktor. Yun. Kaya ang tanong, bakit itong kontraktor na ito ang nananalo ng halos lahat ng mga ganitong klaseng mga proyekto sa Kamsur? Kung sablay naman yung ginagawa nila doon sa Maharlika, di ba? Bakit sila pa rin yung nananalo? Tama yun, Kong. Baka sir, alam niyo bakit? Mahirap magsalita nang wala tayo Ako na magkahaki. Ako na magkahaki. Ako na magsabi. Corruption. Palakasan. Sino yun? Pangalanan Ayun, mo. baka mawala ako Papaglanan ako mawala. Kami na mahala. Baka corruption. Marami ng galit sa'yo. Kaya diba? Basta So, sa akin, dyan sa ano na yan, Maharlika Highway na yan, basta Bicol, Gold Rock na yung Gold Rock nakakakuha. na. Oo. At itong Gold Rock na ito ay connected sa Bicol Saro Party List. Tama ba? Nagkataon, lahat ng mga insertion niya napunta kay Gold Rock. And yung may-ari ng Gold Rock, I see. Ang bidding dapat competitive Dapat, oo. bakit parehong contractor yung nananalo sa mga proyektong ito? Alam mo, Baka sila lang nagbibid. pag may oras tayo ngayong 2026, buksan lang natin lahat ng mga data ng mga bidding ng DPWH. Pwede. Kasi patunay na hindi competitive ang bidding pag halimbawa 100 million yung budget, tapos yung mga bidder tatlo, 99, 98, 97. Bakit walang nagbid ng 90 o 85? ang naririnig natin dyan kung ginagawa pa lang daw yung bidding, may nanalo na Parang ganun yung naririnig natin. I don't know kasi ikaw nasa loob ko ng Kongreso. Ganun po ba talaga yung nangyayari? Yun nga po yung alegasyon. Pero kung tunay na may collusion at lutuan ng mga bidding, hindi lang dapat
10 kontraktor ang makulong. Dapat lahat ng mga nananalong mga kontraktor, pati yung mga losing kontraktor na kakonsyaba nila sa lutuan ng bidding, ay makasuhan. Pero Tama. napakahirap naman ito para sa ating gobyerno dahil wala nang magbibid sa mga government contracts. So it's really a big problem. But that's why I'm just calling out the, let's just say it, hypocrisy in the ongoing investigations. Kasi kung tunay nating gustong linis ang sistemang ito, hindi dapat tayo mamili lang Yes. ng iilan na mga distrito o mga kontraktor. Tsaka kanina may nasabi ka na overspending, no? Parang hindi na ma-manage ata ng maayos yung pondo ng gobyerno. Kasi kung makikita po natin, base sa nagdaang allocation, ang may pinakamalaking budget ata, if I'm not mistaken, is Congressman Sandro Marcos, and pangalawa ata is si Congressman then Speaker Romualdez, which is 15 billion and 14 billion kay ano. Na kung ikukumpara natin doon sa ibang distrito, mas malalaki yung pangangailangan nila. Mas malalaki yung pangangailangan nila sa kanilang distrito compare sa district ni Congressman Sandro Marcos and Romualdez. So, parang sa akin, parang ang nangyayari may favoritism or dahil kapag-anak ka ng Pangulo. Kasi, kung pagbabasehan natin yung figure, yung numbers, ganun po talaga eh. Yun talagang realidad na nangyari. So, what can you say about it? Parang, Actually, yung doon may mali na eh. isang dahilan na gusto kong hayaan ng DPWH mag-comment sa in-upload kong mga Cabral files. Dahil yun nga yung nagsistick out sa listahan ni Yumaong Yusek Cabral, yung budget per district at sino ang nakakuha ng pinakamalaking budget. At ito actually ay verifiable based on publicly available data. Yes. At it's a bit funny na such basic information like magkano ang alokasyon ng isang distrito hindi pa naikumpirma ng DPWH. Baka may dahilan Yun. na ayaw nilang ikumpirma. Yes. Pero sana ang media naman sa susunod na pagkakataon na interviewin ang DPWH ay magtanong, totoo ba na ito ang alokasyon? Dahil kung maganda naman ang mga projects, hindi natin dapat ikahiya na malaki ang nadala natin sa ating distrito. Dapat ipagmalaki pa nga natin, di ba? Bakit yung ibang media, pagka yung tanong sa'yo, mabigat? Pero pag nagtatanong sila sa ibang politiko, parang ang gagaan ng mga tanong. Yung ba yung nag-interview yung babae? Pero iba-iba. Hindi lang yung babae na yun, ha? Maraming iba. Marami pa. Pagka nakikita nilang may leaning dito sa kabila, matitindi. Talagang binakbakbakan nila ng tanong na akala naman nila, kaya nila. Eh, nakita natin yung interview ni Kong, talagang wala silang nakuha. Merong Hindi isang nila interview nakulong si Kong na parang pinalalabas na Duterte aligned siya or Yes. Duterte supporter siya. Sabi DDS daw siya. Yun. Oo. Anong masasabi niyo doon? Kasi parang sinabi na wala bang Duterte dyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Eh, nilabas yung listahan, Wala. walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi... Congressman Puro Davao ah. Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Yan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito, Kong. hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress Nako. ay nandun. Kaya, Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Yun. Yun At o, yung allocable niya, 0. Sa DDS 2025. ka. Ito bang mga sino na to? Ito, So, sino, process ano? of elimination. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya, Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka
dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero- Pero sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo nandoon ba sa... Oo, halos lahat. Na-report naman na ng bilyonaryo. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento, tsaka dun sa hawak mo. Ngayon, kung... Kaya eagerly awaiting tayo ano yung Yeah. officials na sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na, Meron na hindi naman DDS ang PCIJ. Di ba? Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng very critical pa nga DPWH. yan. Galing nga sa kanila At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify pa ata. Actually, I-authenticate pa ata. Sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Kasi Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagka papunta na doon, idinadivert niya Medyo, para makaiwas lang ba? Pero So again, kung... maawa naman tayo sa kanya. Ayan, pwede. Buti na lang ito si So Kung maawa maaway pa tayo sa kanya na manahimik na lang siya. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Yung sinasabi natin So kung ito, yung kay Yusek Cabral, kasi isa pa sa issue na sinasabi nila, illegal daw yung pag-acquire mo ng mga documents na meron ka from Yusek Cabral. May mga CCTV footages naman na mukhang hindi naman kayo nag-aaway o hindi naman mainit yung inyong pag-uusap. Totoo ba na pinwersa mo sila at nasugatan mo pa nga daw, nakikipag-agawan ka raw ng dokumento sa kanila? Ikaw lang po nabanggit na yung CCTV footage na inilabas nila, nagpapakita naman na, una, hawak ko yung dokumento, kaya authentic yung dokumento. At pinag-uusapan namin as we were walking through the hallway ng maayos naman. At hindi lang yun, 3.5 buwan ang lumipas mula noon at ng kanyang death na wala naman din siyang sinabi. By the way, November ko pa sinasabi sa publiko na meron akong kopya nitong datos at at the time, hindi lang pinag-interesan ng iba ang sinasabi ko tungkol dito. Pero there was all this time for the DPWH to raise an issue with my possession of the documents, and only when I was challenging them to release it, did they then go and say that. And I think the public can see naman na mali naman na ang focus nila ay ang possession ko ng documents instead of them answering bakit hindi nila inilalabas ito. At hindi lang naman po ako kasi ang may kopya nito, pati ang iba may kopya nito. At ang nangyayari lang ay iniiwasan lang nila ang essential question, bakit hindi nila inilalabas ito? Kaya pala may interview si Ombudsman Boying Remulla na parang pinipitik ka niya dun na kapag may iba daw na tao naglabas ng Cabral Files at sabihin daw na peki daw yun sa kanila, ay kalokohan daw yun. Parang kalokohan. Parang pinapalabas niya na ang pinaka-original files ni Cabral ay nasa kanya at yung mga nasa iba ay peke. Maganda kung tayo, kasama ng Ombudsman at ng DPWH, lahat mag-live. Ilabas namin ang mga listahan natin. Magko-compare tayo. Baka naman yung kopya ng DPWH pareho sa kopya ko. Tignan natin. Ilabas natin lahat. Paawa ka naman kay Secretary Dizon. Sabi mo nga. Yun nga, yung mabalik tayo dyan kay Sec Vince. Kasi may interview ka na sabi mo, nag-uusap kayo. Pero nung naglabas ka na ng mga document, biglang sabi niya na hindi parang hindi pa authenticated, hindi pa okay yan. Actually, May email nakakatuwa pa yung ano. sagot niya kasi ang sinabi Oo. niya, hindi pa authenticated dahil hindi pa niya nakita. Oo, yun. Tama. Kasi nasa Paris siya noon Kaya hindi niya nakita kasi nasa Pero Paris ang siya. sabi mo doon, meron kayong pag-uusap and may mga nakarinig. May email Tama, di ba? exchanges kayo, di ba? May nainilabas ka. Pagkatapos ng September 4, nag-meeting pa kami. And then after that, may iba kaming mga conversations. And then, in-email ko sa kanya yung in-upload ko sa Facebook noong October 1. Okay. Tapos, sumagot naman siya kasama ng ibang attachment through his office. Kaya ko nga sinasabi na maawa na lang tayo sa kanya. Kasi, Ibig sabihin nakita niya kasi sumagot siya. alam naman natin na alam niya na totoo ang files na ito kasi ang PCIJ na nga nag-upload din ito
Kaya hindi na lang siya siguro magko-comment tungkol dito kung pa. ang nangyayari kasi dito, parang nagkakaroon ng laglagan. Opo, pero actually, between us, sadya ko pong hinahayaan sila na Okay. magsalita kasi let them weave together their own narratives. Kasi marami din mga inconsistencies. Una, sinabi ni Yusek Claire, let DPWH answer. Tapos sabi ng DPWH, hindi pa namin ma-authenticate dahil hindi pa namin nakita. Tapos sinabi nila, ibinigay na namin sa ombudsman. Tapos sinabi naman ni Assistant Ombudsman na mahalaga ito dahil maraming leads at bigyan nyo lang kami ng oras para i-authenticate ito at gagawin daw nila in private para hindi mag-fuel ng public speculation. Pero importante daw. Yan ang sinabi niya sa ANC this week. Pero since then, there have been other statements saying na walang katibayan siya kasi wala na daw si Yusek Cabral. Pero hinayaan natin sila na magbigay ng kanilang mga statements at ang lumalabas nga, marami pong mga inconsistencies. Pero lastly, I would like to actually commend and thank ang aking kasamahan si Congressman Terry Redon dahil kaninang umaga, sinabi niya na dapat isupida ng Kongreso yung mga Cabral files. Ayan. So parang sumang-ayon na rin pala si Congressman Redon na mahalaga na makuha ng Kongreso ang kopyang ito at sana pag nasa Kongreso na pwede nang ilabas ng Kongreso sa publiko. Kasi ang sinabi niya, dapat hindi lang ang ombudsman na meron, dapat pati yung Kongreso. Kaya baka si Congressman Redon ang maglalabas na ng Cabral files. Nako, bigat. Congressman, may tanong ako. One and for all. Gusto mo magulat sila lahat? Ako magpo-post. Send mo sa akin yan mamaya, ha? Okay, mga hihingi ng kopya. Abangan nyo. Gcash lang, ha? Joke lang, joke lang. Hindi, kung yung about nga doon sa Cabral Files, kasi sa tono ng pananalita ni Ombudsman Boying Rimulya, parang may sinasabi siya na hindi kaya baka pekiin, baka ipalabas nilang peki yang sa'yo at sa kanila yung tama. Kasi alam naman nating lahat ng nasa 19th Congress, puwera kay Pulong Duterte, lahat kasama doon. Hindi kaya yun yung iniiwasan nila na parang gumawa sila ng sarili nilang files at yung files na nahawak nila, yung sasabihin nilang original at yung sa'yo, pipikiin nila. Nabanggit Hindi ko mo na naisip. sa ibang interview na may nakita na akong kopya na galing sa iba, na galing sa DPWH, na pareho sa kopya ko. Kaya hindi lang ako ang may kopya at recently may mga nag-share na taga DPWH sa iba na pareho ang kopya. At pangalawa, the fact that DPWH spent these trillions of pesos is publicly verifiable. And wag naman tayong maniwala na pinondohan lang mga proyektong yun na walang mga proponent. Kaya ang tanong ko, mag-accounting tayo. Sino ang nagpasok ng mga pondong ito kung hindi yung sinasabi ng mga listahang ito na nagpasok ng mga pondong ito, sino? Wala naman maniniwala sa atin na si Yusek Cabral at si Zaldico lang naman nag-usap para sa alokasyon ng trilyon-trilyong piso, di ba? Pero parang, if I can share this, yun yung problema kasi ni Yusek Cabral in her last months that she was, number one, by her own family lawyer's statements, under pressure because she was being made a scapegoat. And si Yusek Bernardo ay naging star witness at meron siyang ini-implicate at yung kanyang testimony yung ginagamit ngayon sa mga investigasyon. Pero hindi tugma ang sinasabi ni Yusek Bernardo sa sinabi ni Yusek Cabral. Yes. Kaya Yusek Cabral could have contradicted the statements of Yusek Bernardo. And she was actually offered to be a witness if she will implicate DBM Secretary Pangandaman. And this is already brought up in another interview. Hindi siya pumayag at yun ang isa sa mga dahilan na in the last few weeks na pressure din siya dahil nga hindi siya pinagbibigyan na maging state witness dahil ayaw niyang mag-cooperate to testify in a certain way. I think tungkol sa mga unprogrammed appropriations din yan. At si Yusek Cabral ay ayon sa statement ng kanyang family lawyer, nagsimula ng kanyang feelings bad when she was made to have a courtesy resignation.
instead of avail of an early retirement. And then there was the testimony of former Yusek Bernardo. And then there was the press con on the day that she died, when there was a statement by the DPWH recommending that charges be filed on a number of individuals where she was on the list na may statement na dapat managot ang mga taong ito. So I'm just bringing this up to show that Yusek Cabral was unnecessarily pressured and driven to do what she had done, and that the DPWH investigations had inadvertently actually cost us the life of who would have been one of the most valuable witnesses who could point to the real mastermind behind the allocation of these trillions of pesos of budget. Pero ang point ko lang on what you were saying is there it was a attempt to characterize na si Cabral at si Ko ang nag-uusap para sa alokasyon ng trilyon-trilyong piso. At siguro naman wala naman pong maniniwala na Yes. Yusek at APRO chair ang makakapag-allocate ng trilyon-trilyong piso. And that is the big problem kasi marami ang nagsasuffer na katulad lang halimbawa, yung mga walang kamuang-muang na namamatay sa baha dahil doon sa substandard or mga ghost projects, sila yung nagiging, kumbaga, nagiging biktima itong pagnanakaw nila. And sa katulad na sinasabi mo, ang dahilan ng pagkamatay or dahil nangyari yon kay Cabral is regarding dito sa investigation about the corruption. While itong si Bernardo, umamin po siya na kasabwat siya na nagnakaw sa gobyerno at nagsorry pa nga siya if I'm not, kung maaalala ko yung Soli video. pa din siya ng pera. Nagsoli pa rin siya ng pera. So, ibig sabihin, umaamin siya na naging kasangkapan din siya sa pagnanakaw, and yet, siya ay naging witness and he is under the protection program and supposedly mananagot din siya dahil meron siyang kasalanan na nagawa sa ating bayan at sa ating mga Pilipino. So, bakit parang ang nangyari, parang pinipinpoint lang nila, no? Ito, ikaw, makakasuhan ka, ikaw, hindi, magiging witness ka. Supposedly, dapat managot din siya dahil umamin mismo siya na may ginawa siyang kasalanan sa ating bayan. Nag-sorry pa nga siya doon sa hearing, di ba? So what can you say about that, Kong? Parang... Well, that's why it's very unfortunate na we lost Cabral, who could have testified a lot. But Yes. andyan pa naman si Secretary Bonoan. Kaya lang, tahimik. Hindi na uuwi. Hindi na uuwi. Well, di na uuwi. Oo. Wala na, hindi na Comment bumabalik. alam Pero ako, nag-repent. Nasna. Ano ha, kuro-kuro lang to eh. Comment alam ako, personal to ha. Goy magpahal ka, Cabral. Yun. Oo. Tingin ko hindi naman. Dahil napakahirap talaga ng posisyon niya. Kaya, ang sinabi kasi, noon pa nag-attempt na siya ng suicide, di ba? Kaya, hindi naman unbelievable na nag-suicide siya. Kung naman namatay siya, bakit hindi man lang nakapapumik yung lamay niya, o nilamay man pa, o ano ba siya, hindi ba siya pinurol? Diba? Parang, paano malalaman ng tao kung talagang wala na siya, diba? May mga pictures naman of the Hindi, event. nakablur eh. May hindi naka-blur. Pwede mo Meron? Send mo sa akin. ma-search. Ano sa akin mamaya? Inutuso. Hindi, ano lang, pakita mo- Para sa privacy na lang ng pakita pamilya. mo na lang sa akin mamaya, from your phone. Para makatulog na ako. Hindi ako makatulog ka kayo eh. Ayun. Kasi marami nagtatanong kay Pero, Sir. seriously, all the more we should value the life of Secretary Bonoan. Habang buhay siya, sana sabihin na niya lahat. Yes. Kung buhay, parang may mangyayari sa kanya masama. Parang may malalaklag ah. Ano yung sinabi mo kung parang may masamang mangyayari? Hindi, tama yun, which is tama. Kasi, Pero nag-recant na, partner, si Alcantara, nag-recant siya ng kanyang testimonya. Sinabi niya na hindi daw siya involved. Oo, pero marami silang mga binitawang or inilaglag na mga senador. At ngayon, yung ibang mga senador na yan, nag-ano na, sinasagot na nila yung mga kasong isinampa sa kanila. So anong masasabi mo doon, Kong, na bakit parang Senado ang inaatake nung mga testimonya nung mga taga-DPWH? Bakit hindi Congress? I think the evidence is also one of the basis for what they can go after, no? Kasi yung mahirap talaga in implicating someone is not just na may insertion sila, pero tumanggap sila ng pera. At kung sino yung tumanggap ng pera kay Bernardo o kay Alcantara, yun yung mabibuild nila ng case. Now, I don't know who else Bernardo or other available witnesses can point to
that they gave money to. But I think it's more a question of sino yung mga tinanggal sa mga testimonya nila Bernardo or nila Alcantara na maaari sanang isama pa. Ang problem kasi dyan, kung yung credibility nito ni Bernardo, paiba-iba ito ng statement eh. Yes. So yun yung Parang nakikita apat na beses nang apat na nagbago. beses na eh. So yun na nakita namin na parang Minamanipula. nililigtas mo ba yung sarili mo at nagtuturo ka ng iba? What do you Or, think about that? nililigtas niya yung Yun dapat. yung talagang Yung mga ama mastermind. niya. Mastermind. Do you think, sir, meron siyang pinagtatakpan dito? Marami naman na pong mga spekulasyon tungkol sa mga natanggal sa listahan. Kaya nga yung listahan ni Yumaong Yusek Cabral ay mahalaga dahil maraming may kopya nitong listahan. Kaya hindi pwedeng basta-basta magtanggal dito. At yung isang pahayag na tungkol sa laman nitong listahan, I'm sorry to bring this up, is may nabanggit ng at least 5 cabinet secretaries na may allocables. Hoy! Ako, para may nahulaan ako kung sinong sekretary yan. Sige nga, sige Sa nga. inyo rin galing yan. Imposible At least daw 5 yan eh. At least 5. At least 5. Ilan ba yung nag-resign? Hindi, yung at least 5 na to, nasa gobyerno pa sila eh. Ah? Hanggang ngayon? Oo. Diba So yan? yung mga nag-resign, yung nag-resign or pinag-resign, wala doon sa... At least 5 eh. Kaya baka kung isama mo yung mga resign, 6 or 7. Kaya at least 5 ang may allocable. Okay, gawa ka. Gets. Which is illegal ba ito? Maitim ba ito? At least 5 eh. At Iba-iba. least 5. Kasama yung mga nag-resign, at least 7, sabi ni ano eh. Pero di ba, Congressman, naipasa mo na rin yan kala Kiko Barsaga, kay Lako. Elijah, yung files na yan. Opo. Yun yung nakita ko sa post ni... Dininay niya At ipapasa ko din kay Jack. Ipapasa mo rin yan kay Yun! Jack. Pero ito, seriously Kong. Since marami nang nakakalat na yung files na yan, at sabi mo, hindi rin pwedeng i-deny ito ng DPWH. So, hindi man tama yung ilalabas ng ombudsman at sa inyo, ibig sabihin, talagang meron silang gustong pailalim na galaw dito. Kasi hindi tatama. Okay. In short, dapat siguro itulak natin ang itulak to, hindi ito mamatay, kontakin nyo lang kami Banat Heros. Araw-arawin namin to kasi kailangan lumabas to eh. Importante lumabas kasi hindi na nila ito madideny since marami nang may hawak. At tama din na, as you said, the public pressure is important para sila yung maglabas. Dahil kung ilabas ko, sasabihin lang nila, peke. Ngayon, kung ilalabas nila at buo, salamat. Kung ilalabas nila at may tinanggal, maraming mga magsasabi na may natanggal. Yun. At yung pinakagusto na siguro ng iba, malimutan lang ng publiko ang topic na ito. Yun. Pero as long as the public is calling for it, then hindi dapat maiwasan na lumabas ang listahan mula sa kanila na may authentication at kailangan sagutin sino yung at least 5 na may allocable. Let's say, for example, nailabas ito at nandun nga yung mga pangalan ng mga mastermind na tinutukoy ng mga Pilipino. May, ano ba yun? Parang may power ba yun? Pwede ba silang masanction doon? Bago mo sagutin yan, kung pwede bang magsabi ka kahit isang secretary bago matapos yung show? Pero SAP eh. Ano ba? ES. Actually, yung Ganun eh. nabanggit na nga sa public, si Secretary Manny Bonoan, marami Yes. naman mga nakatag sa kanya. Pero maaari naman sabihin na trabaho naman ng DPWH Secretary na mag-identify ng mga projects. Dapat lang tignan saan ang mga projects na ito at sino yung mga contractor. Pero as you said, nabanggit na rin na may ESSAP, pero ito po ay actually nakatag as OP. 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 Ano man ang OP. At ang maaari kong pong sabihin ay sa sarili kong distrito, ang pinakamalaking proyekto sa listahan nito at ito ay solar streetlights Nakita ko yan. at 233,000 pesos per piece. Tapos yung Grabe. 8 billion pesos na ito ay mga 60% sa flood control. At hindi naman ito mga proyekto na national priority or talagang kailangan. Maganda naman yung mga streetlights sa Yung mga cat eye, sa bayan yung ko. ano. Pero dahil sa presyong yon, imposibleng walang kumita Yun. sa mga proyektong ito. Kaya I'm just asking for some explanation paano napasok sa DPWH budget
ang 8 billion pesos na mga proyektong ito na in my case may overprice at Overpriced by how much? baka 5 times. Grabe. Dahil 233,000 per street light eh. Tapos substandard Mura pa lang yan. yung sa Shopee ah. Jackpot. Mura lang sa Shopee yan. Ang malupit pa doon, I think One time lang yun eh. substandard yan, Kong, di ba? Kasi nadadaanan ko yung mga unang gawa dyan eh. Wala nang ilaw yung iba. Yan sa may, yung cat's eye o yung street cat's light? eye. Yung cat's eye iba pa yun. Mura lang yung cash ay. Street lights yung talaga. street lights na Street lights. nakatayo, bago. Yun yung bago. Yun kaya maliwanag na doon. Alam nyo kasi ako taga Norte ko. Proyekto yan sa Norte, yung mga solar street lights. O doon yan nagsimula. Kaya nga kung inano ko lang, kinokonekta ko lang kay Kong yung sa kanila na solar street lights din. Tapos nakatag as SAP ES/OP. Kayo nang bahalang mag-connect. By the way, Norte ka. Gusto ko Ilocos pong Norte. depensahan si ES at si SAP dito Oo. Parehong nagpahayag na hindi kanila ang mga proyektong ito at naniniwala ako sa kanila. Si ES, dating Chief Justice, hindi naman yan makikialam sa mga alokasyon ng mga street light. Alam niya yan eh. Oo. At sabi niya, dapat investigahan natin to. Kung guilty ka, sasabihin mo ba, investigahan ito? Tapos si ISAP, sinabi din niya, hindi siya. Kaya kung lahat naman nagsasabi na hindi sila, Sino? anong kinakatakutan natin na investigahan natin? oo. Paano nakapasok sa budget yung 8 billion na ito? Pero kung tandaan mo, walang kriminal na umamin. Pero maganda na sinabi nila, investigahan natin. Tinay sila at sinabi investigahan. Nabanggit niya yung ES, SAP. Yung OP. Tingnan natin yung sagot. Hindi pa nagdi-deny ha. Wala pa. At Basta no malice. The point is, the projects are there. May mga anomalya. At hindi nakakapasok ang mga ganyang kalaking proyekto na walang nagpasok. Kaya dapat natin malaman, baka naman may isang staff lang na nagpasok at kinumbinsi si DPWH na ipasok. Alamin natin, sino ang nagpasok ng mga proyektong ito. lahat ng ito ay malalaman natin kung iimbestigahan talaga ito. Pero kung mananatiling tikom ang bibig ng ilan sa mga nasa gobyerno, wala, hindi malalaman ng mga kababayan natin kung anong totoong issue na to, kung anong sagot dito sa issue na to. Tama? So ito, before, ang pinag-uusapan lang natin, flood control projects. Pero ngayon, lumalabas, hindi lang dyan may Marami issue. pa, no? Oo, meron pang issue sa rock netting, sa Farm to cat's eye, market road. farm to market Sa road. DOH pa. meron din. Oo, pero ito, DPWH lang ito. Sa Department of Agriculture, sir, meron po ba kayong nakikitang corruption? Sa lahat naman ng mga procurement, meron. Hindi lang naman sa infra, pati sa farm input siguro. Pero ang lumalabas, pinakamalaking capital outlays ay sa DPWH. Kaya nga, yun ang pinakamalaking budget dahil parang na-centralize na yung corruption sa isang ahensya. Pero tama ka po, hindi lang DPWH. In fact, ang estimate on government corruption is over 1 trillion pesos per year. Baka 40% of that is on government expenditures and then maybe 20 to 30% of that is on revenues naman, which means BIR and customs. And of course, smuggling is always a big source of corruption. So hindi po ako expert dyan, pero baka sa agricultural sector, mas malaki ang corruption, not in the DA spending, but on the agricultural smuggling. Pero meron din malaking corruption sa regulatory capture. Kahit na hindi ka nag-spend ng government funds, sometimes you can recommend an appointee to lead a agency, or you can cause the resignation of an appointee, or you can influence politicians in a political party to advocate for a certain legislation to favor a private interest. So, marami po pa ang mga possible corruption at ang sinasabi nga po, ang pinakamalaking problema ng Pilipinas ay ang oligarkiya. Mas malaki pa kaysa sa corruption sa gobyerno. Pero sa ngayon, yung focus ay yung DPWH. Yung soft pork na sinasabi ni Senator Amy Marcos sa 2026 GAA, anong statement at comment nyo dyan? Personally, I think mas worse yung DPWH kaysa sa yung ayuda. Kasi
yung ayuda at least dapat mapunta sa tao. Pero meron din mga reports na yung ayuda ay kinakaltasan din. So good to also do a study gaanong kalaki ang kinukurakot sa mga AIX, mga tupad, mga MAIP. Meron din pong mga reports na may mga kickbacks para sa alokasyon ng MAIP sa mga hospital. Kasi yung AIX at tupad, baka 5,000 per beneficiary on average yan. Pero yung MAIP, baka umaabot ng hundreds of thousands for a medical assistance patient. Kaya mas madali siguro mangurakot sa MAIP. Kaya good to also study that. Sinasabi nga, ang DOH ay isa sa mga pinaka-corrupt din ng mga ahensya. Grabe. Itong soft pork na tinatawag ni Senator Amy, yung listahan mo, is same na mga tao ba tong mga involved dito? Yung maraming allocation patungkol dito? Well, maganda sana kung ilabas ang listahan ng alokasyon ng mga soft pork. Pero DPWH lang po ang nakuha ko. Kung kung gawin sa iyo kaya yung yung ginawa kay Kong Kiko Barsaga na Inethics, ilalabas mo kaya yung listahan? Opo, sinabi ko naman na maganda yung pagkakataon para araw-araw pwede akong magsalita. Marami ka pa oras, no? Mahirap din na makapagsalita sa Kongreso dahil ang oras sa floor ay kinokontrolado. Tsaka kung hindi At, ka pinagbigyan yata mag-privilege speech nung Opo. Kaya sinabi ko na lang sa media pagkatapos ng session yung hindi ko nasabi sa floor tungkol sa mga bonuses. Pero ang pag-file ng kaso sa akin will be a good opportunity para araw-araw meron akong opportunity to share more about what I know about Congress. Okay, kaya wala pa siguro bonus. nagpa-file. Yung mga Dito, bonuses ba na yan, lahat nakatanggap? Alam mo, may mga hindi nabigyan at sila pa yung in-interview. Kaya baka yung mga nabigyan ayaw magpa-interview. So, hindi... Pero mabuti naman may mga na-interview na umamin meron. Pero Yes. pang additional funding for Christmas requirements. hindi lahat nakatanggap. Ang next question ko, tutugma rin ba ito doon sa mga sinasabi ni Kong Chanco na nabigyan din doon sa pumirma nung impeachment, tinutulak itong impeachment kay BP Sara? Well, siya na ang nagsabi na hindi siya binigyan dahil hindi siya pumirma sa impeachment. At yung bigger point ko nga on the 2 million is that it is 58 million on average. Yes. Kaya kung 20 million lang ang nakuha ng isa, baka 78 million ang nakuha ng iba. Di ba? Yung 2 million ba kung nakuha mo? Yung Christmas bonus? Hindi ko nga kinukuha mula sa simula pa lang. Sa Kaya MOA nga, hindi kaya sila. yung pinicture ko is from October pa. Kasi nung October, sa araw ng botohan ng budget, pagkatapos, yung bigayan ng mga Bigayan? cheque ng 1.5. Okay. Balikan natin yung cheque. Meron lang kaming gustong klaruhin, sir. Kapag ka ba nasa listahan ng files ni Cabral, guilty na. Hindi. Mabuti nga kung ilabas natin para pwedeng ipaliwanag natin yung mga projects natin. At kung wala ka namang komisyon, hindi mo dapat itago ito. O, kasi nabanggit mo na sa mga listahan na yan, nandoon din yung mami mo. Tama? Sa listahan na yan, nandoon din actually si Senator Robin Padilla. So, hindi naman ibig sabihin na kapag nasa listahan na ito, may ginawa ng kabulastugan. Opo. Tama? Pero maraming mga senators na nagalit dahil lumabas yung listahan para sa kaya kaalaman ng mga senador. klaruhin nyo na. Hindi ako yung nagbigay kay Bilyonaryo. Si Bilyonaryo yung naglabas galing sa kanilang source. Pero nasa Bilyonaryo naman po yung di umano'y alokasyon ng mga senador na tugma naman sa nasa akin. At yung mahirap lang sa pag-identify ng connection ng senator to insertion is walang distrito yung senator. Mas madali pag congressman kasi kung nasa distrito ko sa Batangas ang isang project, dapat may alam ako tungkol sa project na ito. Kaya madaling i-deny pag wala kang sariling distrito. Pero dapat tignan yung connection sa gumawa ng proyekto o sa lugar kung saan naglanding ang proyekto. Pero yung pinaka-tight na case na pwedeng gawin ay pag may connection talaga yung contractor sa proponent. Kaya nabanggit ko din si Kong Garjola kasi yung mga projects na nakalist sa file ni Yumaong Yusek Cabral ay napunta sa mga kumpanya ng pamilya niya.
Kaya kung gusto mag-sample ang gobyerno ng mga unang makasuhan, hindi dapat yung mga nakakuha lang ng ilan-ilan na mga proyekto na ang alegasyon, kumikbak sila sa contractor. Dapat ipaliwanag ng gobyerno, bakit hindi natin isama sa unang batch ng kaso yung mga mismong contractor para sa napakalaking halagang mga proyekto. Pwede bang pakipaliwanag din natin kung sa mga nanonood, yung kasi may nilabas din yung bilyonaryo actually na isang report na sino ang may pinakamataas na requested na projects. Masama ba ito na kung ikaw ay napakarami mong request na project? Yung krimen ay pag as a result of the insertion, may commission para sa proponent. At kaya yung mga kinakasuhan ng ombudsman ngayon ay yung mga itinuturo ni dating Yusek Bernardo dahil ang alegasyon nga ay nagbigay siya sa kanila. Hindi natin alam kung Or hindi. totoo ito, pero Oo, yan ang alegasyon. mapapatunayan. Yan ang Yeah. kailangan na laman ng kaso. Kaya ako po pinapoint out yung mga congressman na contractor na proponent sa sariling mga proyekto kasi yun, hindi nila maitanggi na napunta sa kanila yung pondo ng proyekto kasi sila nga ang may-ari ng contractor. So, conflict of interest. Kaya kung hindi kasama ang mga katulad ni Congressman Garjola sa unang batch ng mga kaso, then talagang it will give me doubt on the process because I think the easiest case to build is on the proponent who is the contractor for their own project. Tama ka doon kasi 'di ba sabi mo kanina, una si Saldico, pangalawa si Guardiola, tama Guardiola, at pangatlo si Diskaya sa may alam diyan sa isyung yan. So naunang kasuhan si Diskaya at si Guardiola ngayon parang hindi nila papaimbestigahan. Pero in fairness naman, na-freeze na rin ang accounts niya. At I hope na may isasama siya sa next batch. Kaya din, hinahayaan ko sila muna na gumawa ng kanilang trabaho, awaiting that they act on that. But pinakamadali dapat na gumawa ng kaso sa mga congressman na contractor sa mga proyekto na sila ang nagpasok sa budget. Kung sa pagiging emotional mo pagdating sa nagpe-pressure sa sabi mo nga hindi ikaw pinupunterya which is yung mami mo nga. Ano to, may ano na ba? May parang death threat na ba na instance? Kaya medyo nagiging emotional ka sa mga nangyayari pag ini-interview ka. Hindi naman death threat, pero actually yung ikinalulungkot ko is the fact na yung government resources ay ginagamit para patahimikin ako. Dahil sa daming mga problema ng bansa, all the more yung corruption investigation, I don't know why not enough people are questioning why is the government focused on making me quiet and focusing on my possession of the files instead of addressing why the files are not being released. Okay. Nagsimula actually lahat ng to doon sa expose ni Pangulong Duterte tungkol sa yung liquidation by certification. Are you against it ng liquidation by certification ng mga congressman? Kasi yung ibang mga government agencies naman kailangan mag-liquidate, di ba? Kaya hindi ko alam bakit natin ma-justify na exception ang Congress and Senate porket tayo ang nag-approve ng budget para sa sarili natin at takot ang COA siguro na hindi mag-agree sa kagustuhan natin. We should set an example naman if we're really for transparency. Ngayon, kung gusto nating pilitin talaga itong liquidation by certification, wag na tayong magmalinis na tayo ay for transparency. Aminin lang natin na meron tayong tawagan na nating totoo, confidential intelligence fund. Kaya ang sasabihin ko, parang walang substantial difference ang pondong liquidation by certification na MOOE ng Kongreso na karamihan ng 18 billion peso fund ay ganito sa confidential intelligence fund. Therefore, masasabi natin na may billion-bilyong pisong confidential intelligence fund ang Kongreso. So ano yung pwedeng mong isuggest para mabago ito? Or are you up to it na alisin na ito? Napakahirap naman na baguhin ito
lalong-lalo na kung Batas na siya. alam niyo lang po na mas sensitibong topic pa ito kaysa sa DPWH. Ang sinasabi nga ng iba, sige na, hayaan na natin si Leandro magsalita tungkol sa Cabral Files. Huwag na lang tamaan ng mga bonus natin. Pero ang gusto ko lang kasing aminin ng iba ay this is really a confidential intelligence fund. So let's just call it what it is. Huwag na tayong magsinungaling na ito ay para sa travel, communication, representation. Kasi yan yung kailangan mong permahan na meron kang 1 million per month, hindi yan isang cheque. Mga 4 na cheque siya na para sa iba't ibang mga gastos na you only certify it went to travel. Eh hindi naman umaabot ng 200,000 pesos per month yung communication or transportation expenses mo eh. Yes. 'Di ba? So aminin lang natin, it's 1 million peso confidential intelligence fund per congressman per month. So, sa 3 taon na ikaw yung magiging congressman ng distrito mo, hindi ka tatanggap ng MOOE. Hindi. So, may pondo ka pa ba naman para dyan? I mean, yes, alam naman natin na malalim ang iyong resources, pero do you think hindi naman makaka-apekto to sa function mo, yung hindi mo pagtanggap ng MOOE? Oo naman po. Ayun. Okay, no? Malinaw na malinaw. Ano? Sa akin naman, itong confidential fund na pag-usapan natin kanina. No? Sa sinasabi mo, let's call it what it is, confidential fund, pero itong binabato lang, ibinabato kay BP Sara Duterte. Ito nga ang nagiging dahilan kung bakit siya in-impeach dati, di ba? So, ano sa tingin mo yung nangyayari dito? Ito ay politically motivated o talagang ayaw lang, may mga ayaw lang na politiko na makabalik ang isang Duterte sa gobyerno? Sa amin sa Malacanang or presidente? Well, I think people should answer first their own confidential funds before they accuse other people of confidential funds. Pati sa 2026 budget, malaki pa rin ang confidential funds ng buong gobyerno. Kaya I think the public can see the hypocrisy of the Yes. people that are making an issue of confidential funds. So, dugtungan ko rin yung tanong niya tungkol dito sa impeachment na Kasi yun nga, binanggit din ni Congressman Chanco, yung mga pumirma, nakatanggap. First question, do you agree with it? Pangalawa, magkakaroon na naman, di umano, ng another impeachment. So, another pirmahan na naman yan. So, another source of corruption na naman yan. Kaya we will have our ears on the ground kung sakali may mga kumakalat na mga insentibo na sa Kongreso. Pero mabuti nga na pati ang iba't ibang mga sides sa Kongreso ay nagsalita na tungkol dito. Si Congressman Egay Irice ay nagsalita na hindi niya susuportahan ng impeachment dahil sinabi niya, Yes. trilyong pisong korupsyon ang pinag-uusapan natin sa DPWH, bakit hindi na lang yan ang tutukan natin? So, pagka, halimbawa, nagkaroon ulit ng impeachment, nagpirmahan, at may narinig ka, ilalabas mo. Sana may magsasabi pa sa akin sa Kongreso. Pero Ayun. syempre, kailangan namin ng tulong ng ibang mga staff sa Kongreso para malaman natin yung mga insentibo na iaalok. Kung Basta ano man ngayon. marinig ko, sasabihin ko po. Basta ngayon, alam natin, may bantay tayo sa Kongreso. Pagka meron siya nalaman, sinasabi naman ikaw, nakikita naman natin yan. At, Pero salamat. tahimik tayo muna para Oo. sabihin nila. Tapos doon natin ilabas.